Cradle of Democracy in the East. Yan ang binansag sa isa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas, ang Baraswain Church. Ako nga po pala si Jerome Sevilla at ngayon ay aalamin natin kung bakit nga ba nabigyan ng ganitong titulo ang simbahan at ano ang mga mahalagang nangyayari sa ating kasaysayan na naganap sa Baraswain Church. Kaya samahan niyo ko at alamin natin kung ano ang nangyayari. Noong taong 1859 nang itatag ang Baraswain Church o kilala rin sa tawag na Our Lady of Mount Carmel Parish ng mga Augustinian missionary sa Malolos, Bulacan. So, ano nga ba ang salitang Baraswain? Saan nanggaling ito? Ang salitang Baraswain ay nangangahulugang lamang Baras ng Suwain o Dungeon of Defiant sa Ingles. Malinaw ang mensahe na ang Baraswain ay bayan ng mga makabansang Pilipino na lumaban sa mga mananakop na Kastila. Ngunit ayon kay Jose P. Tantoco na dating presidente ng Bulacan Historical Incorporated, ang pangalang Baraswain ay nagmula sa mga misyonaryong napadako sa lugar na isinunod nila ang pangalan ng bayan sa isang lugar sa Espanya. Katunayan, may isang bayan sa distrikto ng Navarra, Spain na ang kapangalan ay Baraswain. Simbahan ay naging saksi sa tatlong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang pagkabuo ng First Philippine Congress. Pangalawa, ang komposisyon ng Malolos Constitution. Pangatlo, ang inaugurasyon ng Republika ng Pilipinas. At dito rin nanumpa ang unang presidente ng Pilipinas. Sino nga ba ang unang presidente ng Pilipinas? Ito ay si General Emilio Aguinaldo. At dito rin nanumpa ang dating presidente na si Joseph Estrada. Tunay na malaki ang tungkulin ng simbahan sa pakikipaglaban at paghihimagsik ng mga revolusyonaryo upang makamit ang kalayaan ng ating tinatamasa hanggang sa kasaysayan. Nangangahulugan lamang na ang tahanan ng Diyos ay bukas sa lahat ng nangangailangan ng kalinga, di lamang sa aspekto ng spiritual, ngunit pati na rin sa intensyong nasyonal at pangmakabayan. Ito ang Baraswain Church ng Malolos, Bulacan. Church, historical landmark, ay binubuo ng simbahan at magkadugtong na kumbento. Ang orihinal na simbahan ay nasunog noong 1884 at itinayo ng sumunod na taon ni Father Juan Giron. Ang museo ng Republika 1899 na nakalagay sa makasaysayang landmark ay mayroong 5 mga gallery. Ngayon naman ay tutukuyin natin ang museo sa Baraswain. Tutukuyin din natin kung ano yung mga 5 gallery. Ang unang gallery ay Sigaw ng Kalayaan. Nilalaman nito ay ang mga pag-aalsa na inilulunsad ng mga Pilipino laban sa kanilang mga kolonisadong Espanyol. Ang gallery 2 naman, Watawat ng Kalayaan. Isinasalaysay naman dito ang mga pangyayari na naganap sa Biak na Bato hanggang sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Gallery 3 naman ay ang pagtindig ng Republika. Nakatuon naman dito ang pagtatag ng Kongreso ng Malolos at pagbuo ng konstitusyon. Ang Gallery 4 naman ay ang Saligang Batas at Pinunong Kinatawan. Nakatuon naman ito sa Malolos Constitution. Ang huli, Gallery 5, Pagtanggol sa Republika. Pinapakita dito ang banta ng mga Amerikanong kolonisador sa bagong republika. Ang mga gallery ng museo ay dinagdagan ng isang dramatikong ilaw at mahusay na pagtatanghal sa Malolos Congress at Philippine Constitution.
at ang isang silid ng stereoscopy na nagtatampok ng mga stereograpo ng giyera laban sa Estados Unidos. Bago matapos ang pagtalakay natin sa museo at Baraswain Church, ay nagbibigay ako ng isang trivia sa inyo. Ang trivia na ito ay, alam nyo bang ang dalawang pangulo ay nanumpa sa Baraswain Church? Ang una ay si Emilio Aguinaldo noong 1898 at ang pangalawa ay si Joseph Estrada noong 1998. At doon lang po. Salamat po sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang National Museum o Pambansang Museo ng Pilipinas. Ito ay itinayo noong October 29, 1901 sa Padre Burgos Avenue, Rizal Park, Ermita, Manila. So, ano nga ba ang Pambansang Museo ng Pilipinas? Ito ay ang opisyal na repositoryong itinatag noong 1901 bilang museyong pangkasaysayang natural at pang-etnografiya ng Pilipinas. Ang gusali ay matatagpuan sa tabi ng Liwasang Rizal, malapit sa Intramuros, Manila. Ang nagdisenyo naman ng gusali ay isang arkitektong Amerikano na ang pangalan ay Daniel Burnham noong 1918. Tara at tingnan naman natin kung ano ang mga nasa loob ng National Museum. Tara at samahan niyo ako. Ang Area 1 ay ang National Artists Hall of Masters. Ang room na ito ay dedicated sa mga Filipino painters ng 17th century, especially for Juan Luna and Felix Hidalgo na nakapag-achieve sa prominence at the 1884 Madrid Exposition. Si Juan Luna ay nakatanggap ng gold medals sa kanyang gawa na spoliarium, tapos kay Felix Hidalgo ay nakatanggap siya ng silver medal na gawa niyang The Christian Virgins Exposed to the Populace. Tapos ang gawa niyang The Assassinations of Governor General Bustamante and his son ay nakakasukat ng 14.12 by 13.38 meters. Tapos ang gawa naman ni Juan Luna na spoliarium ay nagsusukat ng 4 meters in height and 1 meter in width. Ito ang gawa ni Juan Luna na spoliarium. At sa kabila naman, ito ang mga gawa ni Hidalgo na the Christian Virgins Exposed to the Populace. At isa pa ay ang The Assassination of Governor General Bustamante and his son. Carlos Botong, Francisco Greatest Work, Filipino Struggles Through History. Benedicto Cabrera, Kutohan. Federico Estrada, World Brotherhood. Vicente Manansala, Pamilya. Mga guhit ni Fernando Amorsolo. Guillermo Tolentino, Exhibit. Fernando Amorsolo, Bataan of the Spoliarium Hall. Pablo Amorsolo, Philippine Charity Sweepstakes. Ano nga ba ang pakay ng Museo ng Pilipinas? Ngayon aalamin natin. So, ang pakay ng museo ay ipalago ang kaalaman ukol sa sariling kultura at ang nasyonalismo ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng koleksyon at proyekto nitong ukol sa agham, edukasyon at kultura. So, doon na natatapos ang vlog natin sa National Museum. At next naman ay antayin nyo.
Salamat sa panonood. Ang Museum of Philippine Political History o Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas na dating matatagpuan sa ground floor ng National Historical Commission of the Philippines, building sa TM Calao Street, Ermita City of Manila, ay nasa bagong tahanan na nito ang Malolos Casa Real. Sinusundan nito ang ebolusyon ng pambansang estado ng Pilipino at ang paglitaw ng sistema ng pamahalaan at mga demokratikong tradisyon sa gitna ng backdrop ng mahabang pakikibaka para sa kalayaan. Ang mga maliliit na dioramas, backdrop ng teatro, interactive terminal at original na artifact ay muling likain ang mga panahong ito mula sa pinakamaagang komunidad hanggang sa panahon ng kolonyal ng Espanya at Amerikano. Sa pamamagitan ng ikalawang digmaan pagdaigdig hanggang sa kasalukuyan, naka-highlight ang mga pangunahing kaganapan at figura sa kasaysayan ng politikal ng bansa. Dito din makikita ang makasaysayang gamit tulad ng mga sword, shield, at jars at iba pa. Makikita din dito ang mga aklat ni Rizal. Halimbawa na yung Noli Me Tangere. Mababasa din dito ang mga bayanihan na nagawa ng mga national hero kagaya na ni Andres Bonifacio. Bago ito naging museo, naging Royal Treasury muna ito, National Printing Press, hospital at school muna ito. Kilala ang Bulacan hindi lamang sa mga kultura nito, ngunit kilala rin ng Bulacan dahil sa malawak na history nito. Ang Casa Real ay isang shrine na nakatuon sa 20 na kababaihan ng Malolos na nag-influence upang maitaguyod ang unang adult school para sa mga kababaihan noong 1889. Sa kabila ng labis na pagtutol mula sa mga praile ng Espanya at maging ng Gobernador General ng Pilipinas, sa kanilang pagsisikap, pinuri sila ng mga reformista na sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Ang paaralang pribadong pinondohan ay pansamantala, subalit dahil iniutos na isarado ito ng mga opisyal ng simbahan makalipas ang 3 buwan lamang dahil sa mga akusasyong immoral at pagtuturo ng pagkain ng karne sa mga araw na hindi nakakain. Ang paaralan ay isa sa mga unang nagtagumpay ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinakita ang mga eksibisyon ng mga nagawa ng mga Pilipino woman kagaya ng Filipina First at Eminent Bulaqueñas. Ang bahay mismo ay nagpakita ng mga kagamitan sa panahon mula sa panahon ng kolonyal ng Espanya. So guys, ito naman may trivia ako sa inyo. Alam nyo ba ang lahat ng 20 na kababaihan ng Malolos ay mula sa mayaman na pamilyang Pilipino ng Chino at naninirahan sa Parian Silo o sa distrito ng Mestisang Chino ng Malolos. So guys, thank you sa panonood. At doon na natatapos ang paglalakbay natin sa mga museo. Salamat po sa panonood at sana may natutunan kayo.